Dahil nga hindi na maganda ang nagiging performance nitong Meralco Bolts, mukhang papayag na sila dito na matrade sa Barangay Ginebra. At ang latest report ngayon, ang willing daw i-offer ng Ginebra ay itong si Jeremiah Gray at itong kanilang rookie na si Ralph Koo. Sa ngayon kasi nakikita natin na maraming problema dito sa Meralco Bolts. Kabilang na dyan syempre yung hindi consistent na laro ng mga players, and of course itong kay Chris Newsome, kasi nga alam nila na ito'y magiging unrestricted free agent na at mukhang gusto na ng Meralco na tapusin ang sitwasyon na ito. Ayaw nila na maging continuing issue ito na makakaapekto doon sa team. Sa ngayon nga, mukhang itong si Newsome kasi ang balita, kapag nag-expire ng kontrata niya, aalis na talaga dito sa Meralco at gustong lumipat sa Ginebra. Kaya sa ngayon mukhang ang gusto ng Meralco, bago mag-expire ng kontrata, i-trade na lang si Newsome at mapunta na dito sa Gene Kings. At payag na sila na maging kapalit si Jeremiah Gray at itong si Ralph Koo. Nakita natin si Ralph Koo may potential naman kapag nabigyan ng playing time nitong Barangay Ginebra. Samantala naman si Jeremiah Gray, kahit injured, willing na raw na maghintay ang Meralco na makarecover to para magamit nila. Total ito isang 6'6 player na may 3-point shooting. So sa ngayon makikita natin kung kailan masakakatuparan ang kasunduan na ito. Dahil sa ngayon mukhang ang Ginebra determinado na makuha itong si Newsome. Dahil nakita natin nagbago na nga style na laro ng Ginebra, naging ang gusto nila ay panay 3-point shooting at mas mabilis ang takbo nito. So mas babagay dyan talaga itong si Chris Newsome. At kung meron kang Newsome, Maverick Missy at Stanley Pringle do sa lineup mo, magandang backcourt combination yan. Lalo na ngayon at nagka-injury itong si Scottie Thompson. So masasabi natin na itong Barangay Ginebra talaga mukhang determinado na ibigay yung kagustuhan din mismo ni Newsome na maglaro na sa ilalim ni Coach Tincon at sa SMC. Ang isa pang unrestricted free agent na malamang na lumipat na ng team ay itong si Troy Rosario. At ang balita nga alam natin na itong kontrata ni Rosario dito sa Blackwater Posing ay matatapos na pagkatapos ng konferensya na ito. At ang pinagpipilian na lamang daw ay kung saang team siya mapupunta. At sa ngayon ang tingin ng karamihan, ito ay namimili na lamang dito sa San Miguel Beer, sa Magnolia at sa TNT Tropang Giga. At malamang daw sa mga nabanggit na teams, ang puntahan nito ay either San Miguel o kaya ay Magnolia. Pero ngayon malamang daw ay ito ay malamang na mapunta na dito sa San Miguel Beer. Dahil ang tinitignan daw nitong si Troy Rosario ay hindi lang yung salary, kung hindi yung tsansa niya na manalo ng kampyonato. At mukhang sa tingin daw ni Rosario mas malaki tsansa niya mag-champion kung dito siya mapupunta sa San Miguel Beer. Dahil mabibigyan siya ng role dito, sigurado naman. Dahil ang SMB ngayon ay gusto na magkaroon ng isang stretch 4 na may 3-point shooting. Dahil syempre yan ang mawawala ngayong All Filipino kapag wala si Benny Boatwright. So hintayin na lang daw ng San Miguel Beer na mag-expire yung kontrata nitong si Troy Rosario. Sa ngayon kasi ang Blackwater naman mukhang walang balak i-trade itong si Rosario dahil maganda ang kanilang nagiging performance dito sa kanilang team. At parang tanggap na ng Blackwater, maski na ng Terra Firma na ang number 1 pick sa susunod na draft ay mapupunta dito sa Converge Fiber Xers. So sa ngayon, mukhang ganyan nga mangyayari dito na itong si Rosario kapag nag-expire ng kontrata ay nakahanda na yung offer dito ng San Miguel Beer para dito na sa kanila lumipat. Kapag nangyari yan, asahan natin na ito namang ibang power forward ng San Miguel Beer katulad dito si Vic Manuel, baka ma-trade na yan. O di kaya naman, baka si Motaw Tua ang i-trade ng San Miguel Beer at si Troy Rosario ay manatili doon sa koponan kasama itong si Rodney Brondial. Hindi pa natin alam kung sino pang kukuning ibang players ng SMB sa ngayon. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay tumitingin daw na kumuha ng iba pang scorers bukod dito kay Arvin Tolentino. Katulad nga ng binalita natin, yung trade para dito kay Arvin ay medyo naka-on hold pa dahil medyo mataas na yung trade value nito. Understandable naman yan dahil nga sa ganda ng nilalaro nito. Kaya ibig niya sabihin, baka kinakailangan na mamigay pa sila ng ibang player. So ang tinitignan ngayon ng Magnolia ay kumuha ng mga scorers na pwede nilang kaagad makuha nang hindi namimigay ng masyadong marami dahil ayaw nilang mabago masyado yung kanilang core lineup. At ang isang tinitignan daw nila dyan ay ito si Joshua Monson. Sa ngayon kasi ito si Monson maganda na nilalaro pero yung trade value niya ay hindi pa rin kasing taas nitong si Arvin Tolentino. So iyan ang kinokonsidera ngayon nitong Magnolia Chicken Templados. Alam natin na marami pang mga teams ang interesado dito kay Monson, kabilang na
itong TNT Tropang Giga. Pero syempre, ang Northport, mas bibigyan niya ng priority itong Magnolia Chicken Templados dahil malapit nga sila sa SMC. So abangan natin kung itong si Monson ay malilipat dito sa Magnolia Chicken Templados bago pa itong si Arvin Tolentino. Sa ngayon kasi, itong Magnolia, mag-uumpisa na yung kanilang kampanya dito sa Philippine Cup. At kahit sabihin pa natin na nandyan ang Ginebra, San Miguel at TNT, ay mataas pa rin ang expectations ng mga tao dito lalo na at nakapasok sila sa finals noong huling konferensya. So ngayon tignan muna natin kung ano ang gagawin ng Magnolia at importante kung sino ang i-offer nila para makuha ang serbisyo nitong si Joshua Monson. Dahil alam natin na ito si Monson kahit hindi katulad ni Arvin Tolentino yung value niya ay mataas pa rin at lalong tumataas habang gumaganda ang nagiging laro niya dito sa Northport Batampier. So abangan natin kung ano magiging moves ni Coach Chito Victorero para makuha ang nasabing player. Ang balita natin yung daw trade proposal ng Index Road Warriors para makuha itong si Jeyo Ambohot ay tinagihan ng Converge. Ang ino-offer daw ng Index ay si Yusuf Taha pero tumanggi itong Fiber Excerts. Sa ngayon naman itong Raynor Shine mukhang nag-express din ng interest na makuha itong si Jeyo Ambohot. Pero syempre itong Converge medyo nagdadalawang isip daw. Pero titignan natin kung sino ang i-offer itong Raynor Shine Elasto Painters. Hindi na nakagugulat na itong Raynor Shine ay gustong kunin itong si Ambohot dahil kulang sila sa big men ngayon. Nagkaroon ng MCL injury itong si Kit Datu at least daw 1 month ito mawawala, baka higit pa ron. Samantalang ito si Luis Villegas a-activate lamang mula dito sa injured list. So hindi pa natin alam kung siya ay magiging 100%. 0-3 na itong Raynor Shine Elasto Painters. At ang makakalaban nila mamaya ay San Miguel Beer. So makikita natin dito na talagang delikado ang lagay na naman nitong Rain or Shine. Pangalawang sunod na conference na itong nangyari at marami ang na-disappoint dahil nga kinukonsidera na isang magiging title contender itong Rain or Shine dahil meron na nga silang Twin Towers. Alam natin na isa yun sa naging problema nitong Rain or Shine dati, kulang sila sa big men. Pero kung kailan pa naging kompleto yung lineup nila, tsaka pa sila nag-struggle. So abangan natin kung anong gagawin dito ni Coach Yeng Giao para mabago nila yung sitwasyon dito dahil nagkukulang nga sila sa tinatawag na mga panalo. Actually, wala pa silang panalo. At marami nagsasabi na baka kailangan nang mag-reshuffle nitong Rain or Shine Elasto Painters para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa para magkaroon ng tinatawag na pagkakataon na lumaban doon sa playoffs o di kaya naman ay dito sa kampyonato. At kung titignan mo raw yung lineup nitong Rain or Shine, ay kaya naman nilang gawin yan dahil very capable naman yung mga players nila. So, tignan natin kung gano'n nga ang gagawin nitong si Coach Yeng Giao. At ang unang step dyan ay kunin nga itong si Jeyo Ambohot sa Converge. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Luis Alon, John Mark Cantos, John Ray Marquezuela, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Kagawad Katsakino Dukusin, Michael D, kay Ronald Berbosidad, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, si Ireneo Salangsang, OG, Len, Gia at Gio Santillana at Tagle family, Judy, Carl, Jaira, Edwina, Shaina at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, RG Bueno at Dalina family, Rico Olarte at ang iba pa nating taga-subaybay.